Lagdameo, one day it will end. At pagbaba mo sa Malacanang, aabangan kita. Oh, yan talaga ang sinabi ni dating Pangulong Digong mga kababayan dito kay Anton Lagdameo. Ngayon daw mga kababayan, naghari-harian sa Mindanao. Taga Mindanao yan eh. Lalong-lalo na sa bar mga kababayan. Yung mga kababayan nating mga Muslim. Ay ginulo po ang politika nila doon ni Anton Lagdameo di umano. Nasabi pa ng mga mga testigo, mga politiko doon. Anong nagbi-meeting daw sila mga kababayan? Pasok daw ng pasok sa banyo. Singhot ng singhot, sabi ng ali ha. Sabi mismo mga kababayan ng isang politician. At alam naman natin na kabilang itong si Lagdameo na personal na pinangalanan ni Cathy Binag mga kababayan na gumagamit daw ng white powdery substance. Kasama si Bongbong Marcos, sabi ni Cathy Binag. Kaya naman mga kababayan, mayroon palang video itong si dating Pangulong Digong na binalaan na itong si Lagdameo na pagbaba mo sa pwesto, one day it will end, aabangan kita. Oh, ganyan. Panoorin po natin ha, pero bago po yan mga kababayan, gusto po lang natin pasalamatan itong ating mga mababait at mga generous na mga viewers mga kababayan, lalong-lalo na ito si Madam Kitty Chan Gonzalez from Australia. Thank you so much po Madam Kitty. Si A, Japanese girl ng Europa mga kababayan. Hello po dyan sa Europe, lalong-lalo na si A, Japanese girl. Ang kababayan nating si Ma'am Ruby Niwa ng Japan. Pang coffee daw mga kababayan. Thank you so much po Ma'am Ruby. At ang kababayan nating si Maimi. Ang sabi niya, hello po, watching from Japan. Ang dami nating mga kababayan sa Japan mga kababayan. Thank you so much po Miss Maimi ng Japan. Narito po ang video mga kababayan. Lagdameo. Pagbaba mo sa Malacanang, humarap sa amin. Nakapagtataka doon, Eto mga kababayan, hindi lang ako sigurado kung gobernador ba ang congressman, pero isa ito sa mga matataas na mga high-ranking officials dyan sa BARM. Pakinggan nyo ha, saglit lang ito, pakinggan nyo ang kanyang testimonya. ng banyo, singhot ang singhot, hindi namin, from time to time na out of focus kami na banyo. Mamaya, singhot ng singhot. Mag-uumpisa naman kami sa topic. Alam niya yan. And it's up to him kung kailangan niya i-deny yan, but he knows about it. Dahil kami, nandun kami mga gobernador, nagtataka kami. Parang dinidescribe niya na parang sabog daw mga kababayan. Lagdameo, pagbaba mo sa Malacanang, one day it will end. One day it will end. Kasama si Bongbong Marcos. Nandyan ako sa dulo ng Malacanang. I would choose yung saan lumuhod yung nanay ni Rizal. Luluhod ka din Lagdameo. Life of Rizal sa Espanyol. Doon kita hintayin. Doon kita hihintayin. I'll make it symbolic for everybody. Go, Lagdameo, huwag mo akong pilitin. Kayo ni Bongbong. Kayo ni Bongbong. Grabe kasi pambabraso nila sa Mindanao mga kababayan. Kita nyo naman yung ginawa nila sa Davao. Pati yung ibang mga karatig bayan ng mga supporters sa mga Duterte. Pinagsususpindi mga kababayan si Humawib. Tapos yung sa BARM na may autonomous na sana sila dyan mga kababayan. Nagisaw-saw ito si Lagdameo. Parang ginulo. Umalma po mga kababayan natin mga Muslim. Magbarkada kayo. Alam ko yan. Huwag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Kayo, lag mo na. Anong alam mo? PRD. Sa London School of Economics? Anong alam mo sa politika? Anong alam mo sa... Itanong natin kay Cathy Binag. Anong alam nito si Lagdameo? Damdam ng isang mayaman kayo, umakyat kayo dyan. Wala kayong alam kung sino ang Pilipino at ano ang Pilipino. Totoo po yan mga kababayan. Lalong-lalo na yung grupo ni Lagdameo, Voltes 5. Hindi yan dumaan sa hirap Ni minsan mga kababayan, hindi siguro yan nakalaban ng kanilang brave. Sobrang yayaman mga kababayan, kaya hindi nila ramdam talaga ang maging mahirap. Lalong-lalo na ito si Lagdameo mga kababayan, ang sabi ng dating Pangulong Digong kaya yumaman ang kanyang pamilya dahil land grabbing. Ginrab daw mga kababayan hanggang ngayon ang lupain na pagmamay-ari ng gobyerno. Mio, pakinggan nyo. So, do not be smart at. Kasi pag hindi lecturean ko kayo araw-araw. Kasi ang edukasyon ko pang Pilipinas. Kayo mamayaman. Anong alam mo? Wala. Pakantahin kita ng bayang Magilo. Sige daw. Hindi yan memorize siguro na Lagdameo. Kung memorize man kailangan talagang may guide. Ako'y Pilipino.
Sige. At tapang at tao. Lagdameo. Ngayon lang sila matapang mga kababayan dahil nasa kapangyarihan eh. Pagbaba niyan, aabangan ka ni Digong. Alam ko wala. Sigurado yan. Anak kayo ng mga mayaman. Anak kayo ng jut. Ako ka ni Florendo. Yung lupa na yan ang nakuha ninyo sa penal colony hanggang ngayon. Sa inyo pa rin yan. Penal colony pala mga kababayan. Ibig sabihin, pagmamayari ng gobyerno. Pero anong nangyari sa 5,000 ba yun? Sabi ni dating Pangulong Digong, hectares? Ginawang plantasyon ng banana. Hindi inyo yan. Sa gobyerno yan. Dapat itapos at yung lupa na yan ibigay sa mga tao. Dapat na land reform na yan. Ang laki-laki ng putang inang yan. Sa mga nagsasabi po mga kababayan na bakit hindi mo yan ginawa nung ikaw ang presidente? Kasi po mga kababayan, nung tumakbo si dating Pangulong Digong, grabing suporta nito mga pamilya nitong sina Lagdameo, sina Florendo. Kay dating Pangulong Digong. Kaya naman pala mga kababayan, yan pala ang kanilang teknik kung sino ang tatakbo, susuportahan nila para magkaroon ng utang na loob. Siguro, para kay dating Pangulong Digong, anyway, hindi naman sa akin nagsimula iyan. Dati pa naman yan, panahon pa na Marcos siguro senior or before. Ihayaan na lang natin siguro ang susunod. Tinulungan ako. May utang na loob si dating Pangulong Digong mga kababayan pero hanggang dun lang ha. Ngayon mga kababayan, tapos na siya. Bumabanat na. At kapag si Sara mga kababayan, alam na ni Digong kung anong tunay na balahibo nitong si Lagdameo, ang kanyang pamilya. So, hindi na sila magkakaroon ng utang na loob kay Sara. Baka si Sara na mag-confiscate niyan mga kababayan. Don't you realize, mayumaman kayo, gumamit kayo ng lupa ng gobyerno, putang ina ang rental doon. Singilin natin ng renta. Gamitin nyo ang politika. Bakit? May pera kayo Gamit ang pera. Pero wag mo akong, do not fuck with me. Huwag kayong magpatigas-tigasan. Tigas-tigasan. Tigas-tigasan talaga sila mga kababayan sa Mindanao. Putang ina. At si Lagdameo, inano ko lang, konti lang. Alam mo bakit? Damihan mo, Tatay Digong. Alam mo bakit nabanggit ko yung pangalan ni Lagdameo? Singot ng singot, sabi ng Ale. Kasi, minsan kasi magsalita si Lagdameo, anak mayaman Alam mo yan? Mayaman. Barkada ni Bongbong. What made Florendo yung lolo ni Lagdameo? Banana plantation po yan mga kababayan na sobrang lawak. Halos, lahat na talaga ng makikita mo sa iyong mata sa kanila. Pero, pagmamayari pala yan ng gobyerno, sabi ni Tatay Digong. Noong panahon pa ng kopong-kopong na ipagamit sa kanila mga kababayan, hindi nagbabayad daw ng renta, sabi ni dating Pangulong Duterte. Milyonaryo. Kayo mga taga-Davao, alam ninyo. Noon pa yan, yung lupa ng Davao, penal. Pronounce it penal colony. Penal colony. 5,000 hectares yan. And that was awarded sa bidding noon. Hindi pa gobernador ang tatay ko. Yung taday ko was awarded to them. Panahon pa ni Magellan. So siguro Magellan. Hindi naman sa panahon ni Magellan pero meaning niyan, matagal lang panahon. Kayo mga taga-Davao. That 5,000 hectares 5,000 made hectares. them billionaires. Billionaires. 10 times over. Grabe. Yung banana. Banana plantation. Yung Ninita Tadeco. That's 5,000 hectares. Sino may-ari? Yung Davao Penal Colony. Sa gobyerno pala mga kababayan? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, pagmamayari pala yun. Namatay na lang si Garcia, namatay na lang si Macapagal. Panahon na pala ni dating Pangulong Garcia. Nung matandahan.
Makapagal Senior Diosdado. Kaya, bakit ka man maghanap ng away? Pero, kung ako ang tanungin mo ngayon, huwag na lang kasi masaktan yung gago makinig. Go, birahin mo Tatay Digong. Pero itong speech na ito mga kababayan, matagal na to ha, mga 2 years ago yung kakaupo pa lang ni BBM. Pero ngayon mga kababayan, ang sabi ni Tatay Digong, one day it will end. Aabangan kita sa pagbaba mo sa Malacanang. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.